Philippines and hello world. Miss Anja Crayotatip abay mas lalong napag-initan at lalong pinaimbestigahan dahil po sa kanyang pagsisiwalat o statement patungkol sa pageant. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Kahapon nga ay ibinigay natin sa inyo ang isa sa pinaka-latest news dito po kay Miss Nicaragua na tila baga nadadamay siya dito po sa karma na dinadanas ngayon ni Mr. Jack Crayotatip or Anja Crayotatip, kung saan hindi po siya makapasok sa sarili niyang bansa dahil hindi po siya pinayagan ng Nicaragua government. Dahil sila po ay hindi po nila talaga 100% sinusuportahan ang pageant na ito, na at the same time, meron po silang nabalitaan or nakita sa social media na tila baga parang niyuyurakan or aktivista or anti-government nga si Miss Nicaragua kasama ng kanyang National Director ng Miss Universe Nicaragua. Katumbas din ito ay isa sa pinakamabigat na pinagdadaanan ngayon, no, ni Jack Crayotatip ang tuluyan na nga na sila po ay nagkaroon na ng hiwalayan ng kanyang boyfriend na si Clint Bondad na dati pong boyfriend ni Miss Catriona Gray. So sa isang post ay nilinaw niya na parang tila baga talagang on the rock yung kanilang relationship. At may pagkakataon na binlock na nga siya nitong si Clint Bondad at marami nagsasabi na ginawa ito ni Jack Crayotatip o ni Clint Bondad dahil nahaharap na nga sa patong-patong na kaso or bankrupt na nga itong si Jack Crayotatip. So pagdating nga ni Miss Michelle dito po sa ating pong bansa, no, kabi-kabila ang mga news at talaga namang inabangan at lahat na ata ng programa sa GMA7 ay talagang niratsyada niya. Nangangahulugan lang na talagang ino-offeran si Miss Michelle D or MMD ng GMA7 na maging parte ng kanila pong maging talents ng GMA Sparkle. Dahil dun lang po talaga siya nagpapa-interview, marami po siya mga guesting, at tila baga sa kanyang homecoming, ipinakita ng mga Pinoy na hindi man niya naiuwi ang Miss Universe crown, pero ipinaramdam sa kanya ng mga Pinoy na talagang siya ang nagwagi sa puso ng lahat ng mga Pinoy. So marami nga po mga interview na talaga namang sobrang nakakatuwa sa puso dahil talagang kitang-kita natin yung suporta ng lahat ng mga Pinoy dito po sa ating pong bansa. Sa kabilang banda naman, ito pong si Anja Crayotatip ay kabi-kabilaan din ng mga interview at kabi-kabilaan din ang mga reklamo, no, yung mga kaso na talagang kinaharap niya ngayon. At isa sa mga interview niya ay nagamit po ng mga investigator para po talagang mapalabas kay Anja Crayotatip kung ano ba talaga ang nangyari dito po sa nasabing pageant. So naglabas po si Jack Crayotatip ng kanyang statement. Sinabi niya na ang Miss Universe 2023 is one of the most watched and in pageant history. Ito na daw talaga yung talagang pinanood, tinangkilik, at syempre kasabay nito, ito na rin ang may pinakamalaking pumasok na kita, no, dahil lang po dun sa mga fan votes, yung mga online votes talaga. At isa sa pinakamalaking naiambag dito ay ang Pilipinas. The businesswoman and Miss Universe owner Jack Crayotatip has called this year Miss Universe show as one of the best and most watched Miss Universe shows in many years. Para sa kanya best kasi nga naman, 'di ba? Nagawa niya kasi yung yung gusto niya mangyari naganap. Jack Crayotatip shared her sentiment on her Instagram account, accompanied by a highlights reel, that the Thai businesswoman also thanked the people who made her dream into reality.
Shanice Palacio took home Nicaragua's first crown at the end of the coronation night, November 18, held in San Salvador, El Salvador. The Philippine Michelle D finished in the top 10. She was warmly welcomed yesterday night when she arrived from his Miss Universe stint that included a stop in Mexico, the host country of Miss Universe 2024. A week before the Miss Universe 2023 coronation night, Thai media company JKN Global Group, owned by Jack Radiotatip, has filed for bankruptcy. The company made the announcement in a statement to the Thai Stock Exchange after it missed to repay bonds worth around 12 million. JKN said that it will try to resolve liquidity problem. Ayun. Yun po kasi yung hinahanap po sa kanya dito po sa kanilang bansa. Kailangan po kasi na maipakita niya yung liquidation ng lahat ng mga kinita ng Miss Universe 2023. Yun po yung hindi niya maipakita. Kaya po ngayon, kinasuhan siya ng embezzlement case. Kasi kailangan after the pageant, meron po siyang ipapasa dito po sa Thai government sa lahat ng kinita. Kasi nga 'di ba si Miss Universe 2015 naglabas siya ng kanyang saloobin kung bakit daw napakaliit ng ibibigay nitong si Jack Radiotatip, ang owner ng Miss Universe pageant, doon po sa mga napili nilang mga tutulungan, no? At saan daw mapupunta yung ibang mga boto na pumasok na pondo sa Miss Universe. Yun po yung talagang pinupunteriya ngayon ng lahat ng mga investigator patungkol sa bagay na ito. Kaya naman talagang mukhang magpapasko talaga itong si Miss o si Jack Radiotatip sa kulungan. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga talak ninyo patungkol po sa ating last update kung saan patungkol po ito doon sa isang updates natin na hindi nga makapasok si Miss Nicaragua sa sarili niyang bansa. Sabi ni Bernard Tacho, mali talaga yata yung ipinanalo nilang bansa. Grabe, lugi ng MU niyan kasi paano yun? Hindi para sa Nicaragua ang corona, dapat ibinigay na lang sa Thailand. Andyan na kumita pa sana ang franchise nito. Ayun, so hindi natin alam kung ano po yung pwedeng mangyari kasi kung wala po siya or hindi siya supported ng kanyang bansa, paano niya po magagawa yung kanyang responsibility as Miss Universe? Sabi ni Amador Formanes, how unfortunate, sabi niya, just because of #Uncle An's cooking show of his or her testicle and crown including the Miss Universe of Nicaragua. Oh my God, hahaha. Ayun, so ito na nga, talagang damay-damay na lahat, ano. Sabi ni Angel Wengs TV, sana yung MU 2023 hopefully be proclaimed invalid para null and void. It will soon be repeated on 2024. This will be counted still 72 MU on 2024, not 73rd MU kasi daming anomaly. Mga judges gising. Ayan, yan po yung very impossible na mangyari kasi gumastos na po ang buong mundo eh. Gumastos na po ang Miss Universe eh. Gumastos na ang Pilipinas at ang ibang mga bansa dahil po sa pagsuporta at sa pagbibigay ng funds para dito. Sabi ni Mr. Manuel Ponce, yan na nga ang iniisip ko. Ayan, apektado na yung Miss Nicaragua ngayon. Ano, susunod na mangyayari? So, let's wait and see. For me, stop na lang. Iba na yung Miss Universe pageant. Ayan. So, ito naman po ang isa sa mga saloobin ni Mr. Manuel Ponce patungkol dito sa issue na ito. Ito naman sabi ni Miss Jimmy Pascual, akala kasi ni Ann bankrupt ang pagkakakitaan at mauuto niya ang pageant. Crazy na nga, mga Latinos mas mahirap at malala ang economic at political na ang problema. Ayan tuloy, lalong babagsak ang MU dahil nabahiran ito ng politika sa salungat na adhikain ng world peace. Tama nga naman, diba? Ang gusto po talaga, isa sa mga advocacy nila is kapayapaan sa buong mundo. Kasi sa Miss Universe, first time na mapagsasama-sama ang bawat representative ng bansa. Pero parang kabaligtaran sa mga nangyayari ngayon. Sabi naman po ng isang user, when I saw Miss Thailand, I thought she was going to be the one. However, she had some kind of attitude of superiority. She thought she was the one and it was the case. She was very prepotent and her answer did not weigh 100%.
She overindulged herself. Also, she forgot to congratulate the beautiful, smart, and clever new Miss Universe. Not a great attitude for a great favorite. Ayan. So, ito naman parang di niya bet si Miss Thailand. Sabi ni Miss Marilu, "Oh no, God help her. God is already resolving this matter. May she be able to go back to her country, Nicaragua, as soon as possible. In Jesus Christ's name, Amen." Ayan. Prayer naman po ang isa sa mga ipinukol ni Miss Marilu Cielo Agpalo para kay Miss Nicaragua. And Miss Christina Sumadchat said, para kay MMD ang crown na yan. Kung gusto nilang itama ang mali, may pagkakataon pa. Gawin nila ang tama at may babalik sa tama ang lahat. Ayan. So, ito naman po, parang gusto niya repeat and refresh, no? Pero just the same, naglabas na po ng kanilang statement ang MU na talagang wala na pong magaganap na repeat na pageant kasi po nai-announce na nila ang winner. And Miss Baludpen also said, that's because Shanice is an activist in Nicaragua kaya mainit sa mata ng gobyerno ng Nicaragua. Yan. So, yun nga po, no, medyo sensitive yung issue na yun kasi sarili mong bansa hindi ka tatanggapin, samantalang isa sa pinakamalaking na na kumbaga parang privilege po ng isang bansa na manalo sa Miss Universe. Sabi ni Lorna Pizarro, parang gusto kong isipin na kasama sa plano yan ni para kapalit ay si parang may mga panghula. Wag naman po sana, kawawa naman si Miss Nicaragua. Embrace your crown. Ayun. So, sinasabi kasi ng ilan, pinag-uusapan na parang all of lahat po ng mga nangyayari ngayon, it was plan, planado lahat. So, hintayin na lang po natin. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!